Pagtingin ko sa aking gilid, andun si Ate Jonah natutulog. Kinakabahan man ay binalik ko ang aking tingin. Nakangiti siya habang nagiging itim ang kanyang mata. Sa isang kisap mata, ramdam ko na hindi ako makahinga dahil sa higpit ng sakal niya. Mayroon siyang matutulis na kuko na unti-unti niyang binaon sa aking leeg. Hindi ako makasigaw. Nagiging impit na ungol iyon. Isang makapanindig balahibong boses ang aking narinig. Lita, gusto mo bang maglaro? Natatawang sagot niya. Nagpupumiglas akong makawala hanggang sa hinihingal akong nagising. Pumapasok ang malamig na hangin sa bintana habang dinadaga naman ang aking dibdib sa kaba. Tinignan ko ang aming orasan. 3:00 na pala ng madaling araw. Pinikit ko ang aking mata at dasal. Lord, gabayan mo po ako. Kamuntikan na akong mahulog sa kama nang tumawa si Ate Jonah sa aking tabi habang inuulit ang aking sinasabi. Lord, gabayan mo po ako. Lord, gabayan mo po ako. Pagtingin ko sa aking gilid, nakita ko si Ate Jonah na tagilid na humiga habang nakaharap sa akin. Tumatawa siya. Sumigaw ako ng malakas at tumakbo sa kusina. Dali-dali akong kumuha ng kutsilyo panlaban sa kanya. Bigla siyang nagpakita sa aking harapan, kaya naman sa takot ay sinaksak ko siya ng paulit-ulit. Ngunit nagulat ako nang makita ko ang kanyang mukha na umiiyak. Pinatay mo ko. Usal nito. Habang sumusuka ng dugo, nanginig ang aking kamay. Sumisigaw at umiiyak ang aking ina habang hinahawakan nito ang katawan ng ate ko. Wala na akong maramdaman kundi pagsisisi. Nakita ko siya, nakangiti ulit sa akin. Parang may sumiklab na galit sa aking dibdib. Isa lang naiisip ko na paraan matigil na ang lahat. Hinuwakan ko ng mahigpit ang kutsilyo at sinaksak ang aking sarili. Pinagpapawisan at tinihingal akong nagising. Kinagat pala ni Mama ang aking paa dahil binabangungot ako ng malala. Buti na lang pala, panaginip lang ang lahat. Sumisigaw na raw ako at nahihirapang huminga. Simula noon ay nahihirapan na akong matulog at ayaw ko nang maiwan mag-isa sa bahay. Kahit na nasa bagong bahay na kami, ay kinikilabutan pa din ako at para bang sinusundan ako nito. Pinablas na namin ang bahay at ngayon nga ay kahit nararamdaman ko siya ay hindi niya na ako masasaktan pa. Sabi ng albularyo, isa rang batang elemento ang nakasalamuha ko at gustong makipaglaro sa akin hanggang sa gusto nitong palitan ng ate ko at makasama ako. Nag-iingat na ako ngayon at mas pinagtibay ko na ang faith ko kay God.